Para maagaw ng matalik kong kaibigan ang mayaman kong nobya, walang awa niya akong nilasing at itinapon sa kama ng isang babaeng nag-aalok ng aliw. Dahil dito, agad na nakipaghiwalay sa akin ang nobya ko. Nang halos mamatay na ako sa sobrang lungkot. Hindi ko inaasahang. Biglang may 4 na napaka-cute na bata ang lumapit sa akin. Nag-uunahan pang sumigaw ng tatay. Tatay, ako po ang panganay mong anak, si Pao Fu. Tatay, ako po ang pangalawa mong anak, si Tang Yuan. Tatay, ako po ang pangatlo mong anak, si Ing Tao. Tatay, ako po ang bunso mong anak, si Putao. Tatay, gusto mo po ba ng asawang maputi, maganda at mahahaba ang binti? Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng 4 na maliliit na anghel. Nakatingin sa akin ng may paghanga. Mga anak, saan ba ang bahay nyo? Ihahatid ko muna kayo, okay? Kahit ako, napansin kong lumambing ang boses ko habang kinakausap sila. Si Putao ang pinakamalambing. Nang marinig niya iyon, kumurap-kurap ang kanyang mga matang parang bituin sa kalangitan. At bigla na lang siyang yumakap sa akin. Tatay, sa wakas, nandito ka na para makasama kami. Malambot ang maliit na anghel. At mayroon siyang amoy gatas na singtamis ng sanggol. Hindi ko na malayang niyakap ko na rin si Putao. Nang makitang nakayakap ang kapatid nila, nagkatinginan ang 3 pang maliliit na anghel. Pagkatapos, lumapit din sila at niyakap ako. Tatay, miss na miss ka na po namin. Alam ko pong bayani si tatay. Siguradong ililigtas niya kami kapag nasa panganib kami. Tatay, ako po si Ing Tao. Magkamukha po tayo. Hindi ko malaman kung matatawa o maiiyak ako sa mga sinasabi ng mga bata. Kahit 25 anyos na ako. Hindi pa ako nagkakaanak. Ang nag-iisang gabi ng kalayawan ko sa buhay ay kagagawan pa ng matalik kong kaibigan. Itinaas ko ang kamay ko. Sige na, mga anak. Sabihin niyo na kay Tito kung saan ang bahay niyo. Ihahatid ko na kayo. Pero si Pao Fu na nasa kandungan ko ay tumingala. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Mahinang sabi niya kung saan po nakatira si tatay. Doon din po kami titira. Tatay, ako po si Putao, ang bunso mong anak. Bibigyan kita ng kiss. Iuwi mo na po kami, ha? Sabi nito, tumingkayad ang malambot na si Putao. At dinampian ako ng halik sa pisngi. Hindi pa ako nakakabawi. Hinalikan na rin ako sa pisngi ng 3 pang bata. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa ginawa ng 4 na ito. Pinilit kong magpaliwanag. Mga anak, nagkakamali talaga kayo. Hindi ako ang tatay nyo. Pero seryoso akong tiningnan ng 4 na bata. Na may mukhang hindi naniniwala. Wala akong nagawa. Dinala ko sila sa istasyon ng pulis. Kasabay nito, sa opisina ng CFI ng ESET Group. Isang binata na nakasuot ng floral na polo ang nagmamadaling pumasok. Umiiyak na sumisigaw, tita, malaking problema po. Nawawala sina Pao Fu. Si Liu Ruyan, na nooy nasa isang video conference, ay biglang nagbago ang ekspresyon. Isinara niya ang laptop at lumapit. Liu Xiaobay. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nang makita ni Liu Xiaobay ang babaeng demonyo sa harap niya, namutla siya sa takot. Ang tita Liu Ruyan niya. Ang may hawak ng kapangyarihan sa kanilang pamilyang Liu. Ang mabilis at desididong babaeng presidente ng ESET Group. Isang talentadong babae na madalas hinahangaan ng maraming lalaki. Pinigilan ni Liu Xiaobay ang pag-iyak. At pabulong na sinabi, ganito po kasi iyon, tita. Ngayon, dinala ng nanay ko sina Pao Fu sa bahay ng mga Li. Para sa birthday party ng isang bata. Sa daan, hindi ko alam kung sino ang dumating. Basta sumama na lang sina Pao Fu. Si Liu Ruyan ay ang pinuno ng pamilyang Liu. Malamig at mabilis magdesisyon. Pagkatapos marinig ang sinabi ng pamangkin, agad niyang kinuha ang cellphone at tumawag. Bibigyan kita ng 5 minuto. Hanapin mo agad ang lokasyon ng mga anak ko. Pagkababa ni Liu Ruyan ng telepono. Sa istasyon ng pulis, biglang umilaw ang maliliit na relo sa pulsuhan ni na Pao Fu. Nang makita ko yon, agad akong nagtanong, mga anak. Tumatawag ba ang mommy at daddy nyo? Tiningnan ako ni Pao Fu. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tatay.
Gusto mo po ba ng asawang maputi maganda? At mahahaba ang binti? Akala ko nagbibiro lang si Pao Fu. Kaya hindi ko pinansin. Hinaplos ko ang ulo niya. At nakangiting sinabi, sige ba? Kung may ganyan talagang kasing ganda, ipakilala niyo kay Tito. Nang makitang pumayag ako, kumislap ang mga mata ni Pao Fu. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ka po namin bibigin. Pagdating ni Liu Ruyan sa istasyon ng pulis, sakto namang tinawag ako para pumirma. Nag-alala si Pao Fu na baka masira ang plano kapag dumating ang mommy niya. Kaya lumabas siya para hintayin ito. Nakita ni Pao Fu si Liu Ruyan sa di kalayuan. At masayang tumakbo palapit dito. Nakasuot si Liu Ruyan ng itim na business attire. Mahabang pantalon. Na maayos na tumatakip sa kanyang mapuputi at mahahabang binti. Ang kwelyo ng kanyang damit ay maayos ding nakasara sa lig. Walang anumang nakalabas. Hindi napigilang sumimangot ni Pao Fu. Mommy, dapat magpalit ka na ng style ng pananamit. Ang babae ay nagpapaganda para sa taong nagugustuhan niya. Dapat kasing kulay pink tayo manamit. Tiningnan ni Liu Ruyan ang anak. At walang emosyong sinabi. Hindi na ako 2 o 3 taong gulang. Hindi ko kailangan ng ganyang ayos. At kayong magkakapatid. Hindi kayo basta-basta maloloko ng kung sino-sino lang. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Alam ni Liu Ruyan na ang 4 niyang anak ay pawang mga henyo. Noong 2 taon pa lang sila. Kaya na nilang makipagsabayan sa mga hacker sa computer. Ngayon, bawat isa sa kanila ay may sariling maliit na larangang pinamamahalaan. Sa ganitong kakayahan at talino, may sapat na dahilan si Liu Ruyan para maghinala. Na sinadya nilang umalis ngayon. Agad na nahulaan ni Pao Fu ang nasa isip ng ina. Mumiti siya nang may kislap sa mata at sinabing, kasi po, nahanap na namin si tatay. Napakunot noo si Liu Ruyan nang marinig iyon. Dahil noong ipinanganak siya, may mga nagsabing, ang mga babae sa pamilyang Liu sa kanyang henerasyon ay likas na baog. Walang anak na lalaki. Kaya mula pagkabata, hindi siya naging tulad ng ibang babae. Na parang prinsesa. Sa halip, sumama siya sa kanyang ama at mga kapatid na lalaki para matutong mamahala. Palagi niyang iniisip na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maging ina. Hanggang 5 taon na ang nakalipas. May nagtangka sa kanya. At nagkaroon siya ng relasyon sa isang estranghero. Noong araw na iyon, dahil may problema sa pamilya at nagmamadali siya kaya hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng lalaki at agad siyang umalis. Sino ba namang mag-aakala na mabubuntis siya at magkakaroon ng 4 na anak na babae? Pinakinggan ni Liu Ruyan ang sinabi ng anak, may pagdududa sa kanyang mga mata. Pao Fu, baka naman may nanloko lang sa inyo. Lumingon si Pao Fu sa kanyang ina at seryosong sinabi, Mommy, hindi po sinungaling si tatay. Pagkatapos kong pumirma, nakita ko ang isang file sa mesa, iyon ang record ko ng pagkabilanggo noon. Ganito talaga kapag may criminal record, kahit tumulong ka pa, iimbestigahan ka pa rin ng mga pulis. Akmang sasabihin ko na sa pulis na itabi na ang mga file na iyon nang ilabas ni Ying Tao ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ni Liu Ruyan. Tatay, tingnan niyo po itong babae, ano po sa tingin niyo? Maputi, maganda, parang model ang katawan tapos mayaman pa at single pa po. Lumuhod ako at tiningnan ang litrato sa cellphone, hindi ko mapigilang mapangiti. Ying Tao, baby, ito ang pinakamayamang babae sa buong syudad. Hindi naman bagay ang isang tito na tulad ko sa isang napakagaling at mayamang babae. Pero sa sumunod na segundo, napaka-cute na sinabi ni Ying Tao, Tatay, basta gusto niyo po siya, asawa niyo na po siya ngayon. May paraan po ako. Natawa ako sa kanyang cute at seryosong itsura, hindi ko napigilang pisilin ang pisngi niya. Ang galing mo naman. Siyempre po. Para kay tatay, kaya ko pong maging napakagaling. Itinaas ni Ying Tao ang kanyang kamay, seryosong-seryoso ang pangako. Hindi rin nagpahuli sina Tangyuan at Putao. Tatay, tutulungan ka rin po namin. Para makuha mo ang talentadong mommy namin. Tatay, bukas na po kayo magpakasal at kumuha ng marriage certificate. Sakto namang may narinig kaming mga yabag sa labas. Nang marinig ko ang ingay sa likuran ko, agad akong tumayo. Ang bumungad sa akin ay ang napakagandang mukha ng isang babae,
perpekto ang bawat detalye. Matagal na akong martial arts director sa showbiz, kaya marami na akong nakitang magagandang aktres at beauty queen. Pero kahit sino sa kanila, tila naglalaho ang ganda kapag kaharap si Liu Ruyan. Hindi ko mapigilang mapahanga. Mas sexy pa pala sa personal itong talentadong babae kaysa sa litrato. Medyo malamig lang tingnan dahil sa kanyang itim na business suit. At sa sandaling iyon, mapanuri rin ang tingin sa akin ni Liu Ruyan. Pagbukas niya ng pinto, sakto namang narinig niya ang usapan ng mga anak niya. Siguradong isa itong lalaking gustong gamitin ang mga anak ko para makalapit sa akin, naisip niya. Mommy, siya po ang gusto naming maging asawa niyo, masayang sabi ni Pao Fu, na tila naramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Pagkatapos ay parang hindi makapaniwalang tiningnan ko si Pao Fu. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Tinawag ni Pao Fu si Liu Ruyan na Mommy. Kaya pala, ang 4 na batang tinulungan ko ay mga anak pala ni Liu Ruyan. Tatay, ito po ang mommy namin, si Liu Ruyan. Ang ganda po niya, di ba? Masayang tanong ni Putao habang hawak ang kamay ko. Bukas na po kayo pumunta sa City Hall para magpakasal, sabi ni Ing Tao habang tumitingin sa kalendaryo at tumatango. Nga po, bukas ay swerte sa kasalan, magandang araw po iyon. Si Liu Xiaobay na kanina pa gustong makisawsaw. Nang makitang ganoon kaaktibo ang mga bata, hindi napigilang lumapit at umikot-ikot sa akin. Pagkatapos ay nasumigaw, kilala kita. Kilala mo siya, malamig na tanong ni Liu Ruyan, ang tingin ay mas malamig pa kaysa dati. Ano ang trabaho niya? Ang medyo mapaghinalang tono na iyon ay medyo ikinainis ko. Pero nang tumingala ako sa babae, ang haba ng kanyang mga pilikmata, at ang kanyang mga mata ay kumikinang at napakaakit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar sa akin ang mga mata ni Liu Ruyan. Pero umiling ako, paano naman ako magkakaroon ng koneksyon sa isang talentadong babae tulad ni Liu Ruyan? Natauhan na si Liu Xiaobay at nakangiting sinabi kay Liu Ruyan, tita, taga-showbiz po siya. Kung hindi ako nagkakamali, professional stuntman po siya. Medyo nahiya akong napakamot sa ilong at umubo ng 2 beses. Actually, full-time actor na po ako ngayon. Medyo mailap lang po sa resources. Tinitigan ako ni Liu Ruyan na parang may malalim na iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, so, nilapitan mo ang mga anak ko dahil gusto mong bigyan kita ng resources. Naiintindihan ko ang iniisip ni Liu Ruyan. Siya nga naman ang numero 1 babaeng mayaman at marami nang sumubok na lumapit sa kanya para humingi ng resources. Pero noong tinutulungan ko sina Pao Fu, hindi ko alam na anak sila ni Liu Ruyan. Kaya kung sasabihing may masama akong intensyon, paratang lang iyon. Umiling ako. Nagmagandang loob lang po. Hindi ko po naisip na hihingi ng resources sa inyo. So, pera ang gusto mo? Hindi maintindihan ni Liu Ruyan ang takbo ng isip ko. Hindi pa ako nakakasagot ng hindi, medyo nainis na si Pao Fu. Nakapamiwang siya at hindi masayang tiningnan si Liu Ruyan. Mommy, kahit mayaman po tayo, hindi po natin dapat insultuhin si tatay gamit ang pera. Hindi po ganyang klaseng tao si tatay na pera lang ang habol. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Habang nagsasalita ang anak niya, nakita niya ang file sa mesa. Agad niya itong kinuha at tiningnan. Pagkatapos ay tinitigan ako. Nakulong ka na pala. Lalo akong nahiya, pero hindi ko pwedeng itago. Noong college graduate po, nakipag-away. Kailangan marunong makipag-away ang lalaki para mas gwapo, di ba? Paano mo po protektahan ang asawa't anak mo? Sumingit si Putao para ipagtanggol ako. Maging si Ing Tao ay tumango. Opo, mommy, hindi niyo po dapat husgahan ang tao base sa itsura. Mabait po si tatay. Siya po ang nagligtas sa amin. Ang mga bata ay malambing at seryoso ang ekspresyon. Pero ang sumunod nilang sinabi ay halos ikamatay ko sa gulat. Sabi po nila hindi po pera ang habol ni tatay. Gusto po ni tatay na makasama ka habang buhay, mommy, para protektahan kami palagi. Pagkarinig ko noon, umubo ako ng ilang beses. Agad kong binuhat si Tangyuan. Baby, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong ganyang iniisip sa mommy niyo. Tiningnan ako ni Pao Fu, tapos ang mommy niya. Umubo ng 2 beses. Mommy, tinuruan niyo po kami na huwag maging judgmental sa pakikitungo sa tao.
Kaya hindi niyo po dapat isipin na masama si tatay dahil lang sa isang papel. Kailangan niyo pong makasama si tatay para malaman niyo na isa siyang mabuti at matatag na lalaki. Kaya kanyang paligayahin. Hindi maintindihan ni Liu Ruyan kung anong gayuma ang ginamit ng lalaking ito sa mga anak niya para magustuhan nila siya ng ganoon. Mommy, matagal ka na rin pong single. Bakit hindi na lang po kayo magpakasal ni tatay bukas? Biglang lumapit si Ing Tao, kumukurap-kurap ang mga mata na may cute na ekspresyon. Diretsahang tumanggi si Liu Ruyan. Hindi pwede. Pwede ko siyang bigyan ng pera, ng resources. Pero iba, wag na siyang umasa. Gagamitin niya na naman iyang mabahong pera niyo para insultuhin si tatay, matapang ding sumagot si Ing Tao. Nakita ko na po sa hula, si tatay po ang magdadala ng swerte sa buong pamilya natin. Dapat po kayong magpakasal ni tatay. Liu Xiaoqian, huwag kang pasaway. Nasa istasyon tayo ng pulis. Nakakatakot ang tono ni Liu Ruyan. Maging si Liu Xiaobai sa tabi ay medyo natakot. Kinusot niya ang braso at lumapit sa akin, maingat na nagsabi, lagot na, lagot na. Kapag tinawag na ng tita ko ang buong pangalan nila, ibig sabihin galit na siya. Magdurusa ang mga bata. Pero mas matigas pa ang ulo ng 4 na bata kaysa kay Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, naging mabagsik ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay humalukip-kip sila at humarang sa harap ko. Sabi ni Pao Fu, Mommy, kung hindi ka papakasal kay tatay, magugutom ako hanggang mamatay. Sabi ni Tang Yuan, mauuhaw ako hanggang mamatay. Sabi ni Ing Tao, hindi na ako uwi habang buhay, hindi na ako hahalik kay Mommy. Sabi ni Putao, edi iiyak ako hanggang mamatay. Kayo ni. Sumakit ang dibdib ni Liu Ruyan. Sila ang 4 na anak na isinilang niya pagkatapos ng 10 buwang pagbubuntis. Pero ngayon, nagtatampo sila at kinakalaban siya para sa isang estranghero. Lumapit si Liu Ruyan at lumuhod sa harap ng mga anak. Hinaplos niya ang ulo ng bawat isa. Anak, sumama muna kayo kay Mommy umuwi. Umiling ang 4 na bata at sabay-sabay na umatras ng 2 hakbang palapit sa akin. Tila ba hindi sila aalis kahit saan kung hindi ako papayag. Nakita rin iyon ni Liu Ruyan. Ang 4 niyang anak ay ako na lang ang kinikilala ngayon. Nanahimik siya sandali, tapos biglang tumingin sa akin at malamig na sinabi, lumapit ka. Napabuntong hininga ako. Pinakalma ko muna ang 4 na bata, bago ako lumapit kay Liu Ruyan sa tabi. Wala akong pakialam kung ano ang binabalak mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Sabi ni Liu Ruyan sabay labas ng isang bank card. Walang password ang card na to, pwede kang mag-withdraw kahit magkano. Pero ang hiling ko, kumbinsihin mo ang mga anak ko na sumama sa akin pauwi. Kahit kailangan ko ng pera, ayokong tanggapin ang pera ni Liu Ruyan sa ganitong sitwasyon. Lalo na, ayokong madismaya ang mga bata. Liu, sa totoo lang, hindi ko naman naisip na magkaroon ng anumang ugnayan sa isang bigating tulad nyo. Hindi na kailangan ang pera. Itabi niyo na lang po para sa mga bata. Natigilan si Liu Ruyan pagkatapos ay malalim na tumitig sa akin. Sigurado ka, ayaw mo? Mas gusto kong gamitin ang perang pinaghirapan ko. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at lumapit sa 4 na bata. Lumapit ako at lumuhod sa harap nila. Gusto niyo bang mapasaya ako? Masunuring tumango ang 4 na bata, sabay-sabay na nagsabi, si tatay lang po ang pakikinggan namin. Kung ganoon, sumama na kayo sa mommy niyo pauwi ngayon, naiintindihan niyo ba? Seryoso ang tono ko. Pero gusto po naming magpakasal kayo ni Mommy, medyo nag-aalang ang sabi ni Pao Fu habang nakap-inflate ang pisngi. May ibinulong ako sa tenga niya. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Pao Fu. Talaga po? Talaga? Ngumiti ako. Pwede na bang ihatid ang mga kapatid mo pauwi ngayon? Opo, masayang tumango si Pao Fu. Sa loob ng Lincoln family car. Si Liu Xiaobai ay ilang beses na maingat na sumulyap kay Liu Ruyan. Sabi ko na nga ba, tita, hindi ka ba talaga curious? Tinaasan siya ng kilay ni Liu Ruyan. Curious saan? Curious kung ano ang sinabi ni Chenzi sa ating Pao Fu, baby, sabi ni Liu Xiaobai, habang walang tigil na kumikindat kay Pao Fu. Noong una, hindi naman curious si Liu Ruyan. Pero biglang pumasok sa isip niya ang perpektong mukha ko, at ang astig kong paraan ng pagsasalita. Kaya tinanong niya si Pao Fu. Matamis na sumagot si Pao Fu,
sabi po ni tatay, bibigyan niya si mommy ng isang napaka-formal na panliligaw para enggrande ang kasal nila ni mommy. Walang emosyon sa mukha si Liu Ruyan, pero halatang nanginginig ang daliri niya habang hawak ang cellphone. Mommy, pwede ka na po bang magpakasal kay tatay? Cute na tanong ni Pao Fu kay Liu Ruyan. Nandito na po ang lahat, kung hindi pa po kayo magpapakasal ni tatay, hindi po ba sayang lang ang feelings nila? Pero malamig pa rin ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi yan bagay na dapat pinag-iisipan ng mga batang tulad nyo. Agad na nagpout si Pao Fu at napabuntong hininga. Paano na to? Si mommy hindi talaga marunong makiramdam. Tiningnan niya ang tatlo niyang kapatid. Mukhang kailangan na nilang kumilos para masiguradong kumpleto ang kanilang mga magulang. Samantala, si Liu Ruyan ay hindi alam kung ano ang iniisip ng apat niyang anak. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana ng sasakyan habang naalala ang mga nangyari noong gabing iyon. Pag-uwi ko sa inuupahan kong kwarto, nagluto lang ako ng kung anuman at maagang natulog. Nang mahimbing na akong natutulog, biglang tumunog ang cellphone ko. Inaantok kong sinagot ito. Tatay, ako po si Meng, panaginip, referring to Pao Fu being like dream. Boses ni Pao Fu ang narinig ko mula sa kabilang linya. Nang marinig ko ang boses ng bata, agad akong nagising. Umupo ako at tiningnan ang orasan sa kwarto, halos 11:00 na ng gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Ang mga kapatid ko po, nami-miss si tatay kaya hindi makatulog, malambing na sabi ni Pao Fu, ramdam sa boses niya ang pagkamiss sa akin. Nakaramdam ako ng awa nang marinig ang boses ng bata. Pao Fu, sige na, patulugin mo na ang mga kapatid mo. Pupuntahan ko kayo sa mga susunod na araw, okay? Gusto po naming marinig si tatay kumanta, sabi ni Pao Fu habang tinitingnan ang mga kapatid sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero naaawa talaga ako kapag naririnig ko ang boses ng bata. Nagtimpi pa rin ako at napabuntong hininga. Sige na nga. Kakantahan kayo ni tatay tapos matulog na kayo ng mahimbing. Pero bago kumanta si tatay, pwede ko bang makuha ang impormasyon sa Vimo? Sabi ni Pao Fu, agad niyang tinapik ang balikat ni Ing Tao sa tabi. Si Ing Tao ay isang computer genius. Sa sandaling iyon, nakapasok na siya sa marriage registration system ng civil registry gamit ang hacking system. Nailagay na niya ang lahat ng impormasyon ng mommy nila, kulang na lang ang sa tatay na ito. Nagtatakang nagtanong ako, mga anak, para saan ang impormasyon ko sa Z? Gusto po naming tandaan ang birthday ni tatay, tapos maghahanda po kami ng napakagandang regalo para kay tatay, paliwanag ni Pao Fu. Hindi ako naghinala sa motibo ng apat na bata. Malambing kong sinabi ang VI number ko. Sa tabi, mabilis na nag-type si Ing Tao sa keyboard, agad na inilagay ang impormasyon ko, at pagkatapos ay nag-set ng appointment para sa marriage registration. Humiga ako sa kama at mahinang nagtanong, mga anak, anong kanta ang gusto niyong marinig? Kahit ano pong kanta ni tatay, gusto po namin. Kanta lang po ni tatay ang pinakamaganda sa buong mundo. Natawa ako sa kanila. Ang apat na anghel na ito ay tila dumating para iligtas ako. Nag-isip ako sandali at maingat na pumili ng kanta. Hindi ba gustong-gusto ng mga batang tulad niyo ang Lone Brave One Even Gise? Ito na lang ang kakantahin ko para sa inyo. Opo. Salamat po, tatay. Kahit hindi ko nakikita ang ekspresyon ng mga bata, sa boses pa lang nila, nai-imagine ko na kung gaano sila ka-cute sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay nagsimula ng kumanta. Pagkatapos kong kumanta, hindi ko na narinig ang mga boses ng aking mga munting anghel. Akala ko nakatulog na sila. Hawak ang cellphone, pabulong kong sinabi, "Good night, mga mahal ko." Pagkababa ko ng tawag, ang apat na munting prinsesa na nagkukunwaring tulog ay biglang nagmulat ng mga mata. Unang lumapit si Xiao Paofu para isara ang pinto ng kwarto. Nang makasigurong walang ibang tao, sa kanya sinabi kay Xiao Ying Tao, kailangan din ni Daddy ng pera para sa mga gastusin niya sa showbiz. Magdeposito ka ng pera sa account ni Daddy. Huwag masyadong magarbo, 100 milyon lang ay sapat na. Mabilis na nag-login si Xiao Ying Tao sa kanilang bank account at nag-transfer ng 100 milyon sa aking personal account. Si Xiao Putao naman ay tumingin sa cellphone sa tabi,
tapos itinaas ang maliit niyang kamay at sinabing, walang pelikula si Daddy. Mag-invest tayo sa isang pelikula at gawin nating bida si Daddy. Magaling kumanta si Daddy, ako mismo ang susulat ng kanta para sa kanya. Tumango si Xiao Tangyuan, ako rin tutulong. Sumang-ayon si Xiao Paofu, sige. Ano ang ating layunin? Sabay-sabay na sumagot ang tatlo pang prinsesa, gawing si Daddy ang sentro ng kanilang mundo at pinaka-spoiled sa lahat. Samantala, si Liu Ruyan ay kinukulit na ng kanyang pamilya na mag-asawa. Malapit na ang ika-25 mong kaarawan. Noong kaedad mo ang mga CE, kasal na sila. Dapat mo nang hanapan ng tatay sina Paofu. Nang makitang mukhang magagalit na si Lolo, biglang kumurap si Xiao Paofu at sinabing, Lolo, huwag po kayong mag-alala. May boyfriend na po si Mommy. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Lolo Liu. Nakangiti niyang tiningnan si Xiao Paofu, talaga? Sabihin mo kay Lolo, anong klaseng tao ang gusto ng mommy niyo? Akmang sasabihin na ni Xiao Paofu ang pangalang I Chengzi nang takpan ni Liu Ruyan ang kanyang bibig. Dad, huwag kang maniwala sa kanila. Wala akong gusto. Habang nagsasalita, sinenyasan ni Liu Ruyan ang tatlo pa niyang anak. Ngunit napangisi si Lolo Liu, may ngiting alam sa kanyang mukha. Sino si Liu Ruyan? Isang babaeng kilala sa pagiging malamig at suplada. Kung sasabihin niyang hindi siya interesado sa isang lalaki, diretsahan niya itong ipapahayag. Pero ngayon, tinatakpan niya ang bibig ng anak niya, halatang may itinatago. Alam ni Lolo Liu ang ugali ng anak, kaya't huminto na siya. Nang pumasok na sa trabaho si Liu Ruyan, at personal na ihahatid ni Lolo Liu ang 4 na apo sa kindergarten, saka siya nagtanong, talaga bang may gusto na ang mommy niyo? Tumango si Xiao Paofu, tapat po kami. Nagkita na nga po si mommy at si daddy namin. Nang makita ni Lolo Liu na aprobado na ng matalino niyang apo, ibig sabihin ay talagang mabuti ang lalaki. Mataas kasi ang standards ng kanyang mga apo. Kung ganoon, mahal, dalhin mo si Lolo para makita siya. Ihahanda ko ng regalo ang daddy niyo. Ngunit pagkarinig nito, napahawak sa baba si Xiao Paofu, seryoso ang mukha at umiling. Lolo, si Daddy po ay mabait at simpleng tao. Medyo mahiyain siya. Kayo po ni na Lola ay medyo nakakatakot, baka matakot siya sa inyo. Habang nagsasalita, naglabas siya ng isang maliit na card at ibinigay kay Lolo. Ito po ay training class para sa pag-aalaga ng manugang. Nakapag-enroll na po kami para sa inyong lahat. Kapag natuto na sina Lolo, Lola, at mga tiyuhin at tiyahin kung paano alagaan si Daddy, saka na po kayo pwedeng magkita. Napaisip si Lolo Liu, mukhang kailangan nga ng training. Tumango siya, sige, magte-training muna kami. Pero kung kailangan ng daddy nyo ng kotse, yate, o ano paman, sabihin nyo agad kay Lolo. Ang mga kayamanan ko ay para talaga sa magiging manugang ko. Ngumiti si Xiao Paofu, salamat po, Lolo. Oras na nang uwian mula sa kindergarten. Medyo natatakot si Liu Ruyan na baka may kalokohang gawin ang mga anak niya, kaya nagpasya siyang personal silang sunduin. Mga anak, uwi na tayo. Malambing na inilahad ni Liu Ruyan ang kamay sa mga anak, senyales na sumakay na sila sa kotse. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay ang 4 na munting prinsesa ay sabay-sabay na tumayo lang doon, walang ni isa ang nagpakita ng intensyong sumakay. Sumeryoso ang mukha ni Liu Ruyan. Muli siyang nagsalita, bilis, sakay na. Uwi na tayo kasama si Mommy. Sa pagkakataong iyon, si Xiao Putao, na pinakamahilig maglambing, ay lumapit at niyakap ng mahigpit ang hita ni Liu Ruyan. Gamit ang malambing niyang boses, nagmakaawa siya, Mommy, nami-miss ka na po ng future husband mo. Puntahan mo na po siya, dali. Tiningnan ni Liu Ruyan ang mga anak niyang kumukurap-kurap ang malalaking mata, mukhang inosente, at agad niyang naintindihan na pinagtutulungan siya ng mga ito. Pero hindi siya tumanggi dahil curious din siya kung ano ang ginagawa ko ngayon. Kaya sinabi ni Liu Ruyan, sige na nga. Ngayon lang to, ha? Tuwang-tuwa ang 4 na munting anghel at sabay-sabay sumigaw, mabuhay si Mommy. Maghapon akong abala sa Film City. Sa wakas, nakakuha ako ng magandang pagkakataon na gumanap bilang isang gwardiya. Pero, ang bida namang babae ay biglang nagsimulang mag-inarte at gumawa ng gulo ng walang dahilan na nakaapekto ng husto sa shooting schedule ng buong team. Tiningnan ko ang oras, napabuntong hininga,
at naisip na kailangan ko munang bumili ng packed lunch para mabusog at makayanan ang mahabang gabi ng trabaho. Pagtalikod ko papunta sa kainan, hindi ko inaasahang makikita ko roon si Liu Ruyan at ang 4 na munting prinsesa. Sa pagkakataong ito, hindi itim na pantalon ang suot ni Liu Ruyan, kundi isang itim na shirt na may kasamang kaakit-akit na itim na bodycon skirt. Ang kanyang mga binti ay mahahaba at mapuputi, nagbibigay ng hindi mapigilang atraksyon. Daddy, si Xiao Putao ang unang tumakbo sa akin, ang mga mata niyang parang bituin sa kalangitan ay puno ng pagmamahal. Agad akong lumuhod at niyakap ng malambing si Xiao Putao. Bakit kayo napunta sa Film City? Kasi nami-miss ka na namin, Daddy. Gusto naming makasabay kang kumain. Nakangiting sabi ni Xiao Putao. Gayunpaman, hindi ko mapigilang humingi ng paumanhin. Kailangan ko pang maghintay para sa shooting. Hindi ako makakasabay sa inyo kumain ngayon. Pagkarinig ng sinabi ko, agad na lumungkot ang malambot na mukha ni Xiao Putao. Lumingon siya kay Liu Ruyan, Mommy, paano na? Si Xiao Paofu ay halos kamukha ni Liu Ruyan. Agad siyang nagdesisyon, kung ganoon, magpapahinga muna ang Film City ngayong gabi. Walang magsushooting. Walang mas importante kaysa sa pagkain ni Daddy. Napasapo ako sa noo. Mga mahal ko, makakaapekto iyan sa trabaho ng iba. Aktor si Daddy, hindi pwedeng maging makasarili. Pero gusto ko talagang makasabay si Daddy kumain, paano na, umuso si Xiao Putao. Dito, nakaisip ng magandang ideya si Xiao yung tao. Mommy, padalhan na lang natin ang pagkain dito mula sa chef natin sa bahay. Nga! Ang mga chef natin ay world class. Kayang-kaya nilang lutuin ang paborito ni Daddy, sabi ni Xiao Tangyuan, habang kinukuha na ang cellphone para tawagan ang chef sa mansyon. Pagkarinig ko, agad akong lumapit para pigilan si Tangyuan. Mahal, masyadong magarbo yan. Extra lang si Tito, mapupulaan ako ng mga kasamahan ko kapag nagpadala tayo ng chef dito. Nang marinig ito ni Xiao Tangyuan, sumimangot siya. Nakakainis talaga ang mga tao sa showbiz. Gusto ko na lang bilhin ang buong showbiz at ibigay kay Daddy. Nakita rin ni Liu Ruyan ang pag-aalala ko. Matyaga niyang kinumbinsi ang mga anak, sige na, doon na lang muna tayo sa kalapit na restaurant. Sa susunod na lang natin babawiin. Nahuli ni Xiao Paofu ang mahalagang punto. Agad niyang hinawakan ang mga kamay namin ni Liu Ruyan. Mommy, ikaw ang nagsabing ililibre mo ulit si Daddy sa susunod, ha? Napailing na lang si Liu Ruyan. Ang hirap talagang pakisamahan ng mga bibo niyang anak. Dahil sa espesyal na katayuan ni Liu Ruyan, pinag-isipan kong mabuti at nagdesisyon na dalhin sila sa isang 3-star hotel malapit sa Film City para kumain. Pagpasok namin sa private room ng hotel, ang 4 na cute na prinsesa ay agad na nagsimulang umorder ng pagkain. Shark's fin, Buddha jumps over the wall, hairy crab, at lobster, lahat in-order nila. Kahit na sinabi ko nang ako ang taya pagpasok pa lang namin, pagkatapos umorder ni Xiao Paofu, walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang kanyang bank card sa hotel manager. Nang masaksihan ko ito, hindi ko maiwasang mamangha. Ang prinsesang ito mula sa pinakakilalang pamilya ay talagang kakaiba. Daddy, limitado lang ang mga pagpipilian dito. Pagtiyagaan na lang muna natin ito ngayon, ha? Tila humihingi ng paumanhin ang tono ni Xiao Paofu, na para bang nalulungkot siya para sa akin. Umiti ako ng bahagya, habang sumisigaw ang kalooban ko, mga mahal ko, hindi ito simple. At hindi ako nalulungkot. Nang makitang puno na ng masasarap na pagkain ang mesa, hindi unang kumain ang magkakapatid na sina Xiao Paofu. Sa halip, inasikaso nila ako. Xiao Putao, Daddy, masarap itong Australian lobster. Tikman mo muna. Xiao Ying Tao, Daddy, itong hairy crab, maraming aligi at napakabango. Tikman mo na, dali. Xiao Tangyuan, Daddy, ang sea cucumber stewed chicken ay masustansya. Ihipan ko lang para mainom mo na. Xiao Paofu, itong Buddha jumps over the wall, masarap din halika Daddy, tikman mo muna. Sa sandaling iyon, si Liu Ruyan na nakaupo sa tapat nila ay may komplikadong nararamdaman. Kanina pa siya nakatitig sa interaksyon namin ng mga bata. Sa mga nagdaang taon, kahit siya na kanilang tunay na ina ay hindi pa naranasang alagaan ng ganito ng kanyang mga anak. Bigla niyang napagtanto na ang impluwensya ko sa mga bata ay maaaring higit pa sa inaakala niya. Matapos akong pakainin ng 4 na prinsesa,
napansin kong nakatitig pa rin sa akin si Liu Ruyan. Medyo nahiya ako. Hindi ko inaasahang patuloy pa rin akong tatawaging daddy ng mga bata. Tutal, hindi naman nila ako tunay na ama. Kung sakaling dumating ang tunay nilang ama at malaman na ganito nila ako tinatawag, baka magkaproblema pa. Sa pag-iisip nito, agad kong sinabi sa apat na prinsesa na huwag na nila akong tawaging daddy sa susunod, kundi tito. Pagkarinig ng sinabi ko, agad na tumingin sa akin ang apat na bata na may itsurang kaawa-awa. Daddy, ayaw mo na po ba sa amin? Siguro nga po, nakakainis pa rin kami at hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni daddy. Habang nagsasalita ang mga prinsesa, para na silang maiiyak. Hindi naman ako taong matigas ang puso, kaya agad akong lumambot. Maingat kong tinanong si Liu Ruyan, Liu, na saan po ang tunay na ama ng mga bata. Hindi kailanman itinago ni Liu Ruyan ang bagay na ito sa kanyang mga anak, kaya nang tanungin ko siya, natural lang siyang sumagot, 5 taon na ang nakalipas, nilinlang ako ng kalaban ko sa negosyo at pinainom ng gamot. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang estranghero. Nang marinig ko ang sinabi ni Liu Ruyan, labis akong nakiramay. Sa puntong ito, pareho kami ng pinagdaanan. Tutal, 5 taon na rin ang nakalipas mula nang ako mismo ay nilinlang, kaya nawala sa akin ang taong pinakamamahal ko. Bihirang maging matyaga si Liu Ruyan sa pagpapaliwanag sa akin. Hindi ako hinanap ng lalaking iyon at hindi ko rin siya mahanap. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Liu Ruyan. Tutal, si Liu Ruyan ay isang mayabang na si. Paanong papayag ang isang taong tulad niya na pagsamantalahan ng isang lalaki tapos ay tatakasan lang at hindi pananagutan? Huwag nang sabihing si Liu Ruyan ang magagalit, kahit ako, hindi ko bibigyan ng magandang pakikitungo ang ganoong klaseng lalaki. Si Liu Ruyan ay patuloy na nagmamasid sa akin sa perpektong mukha kong ito. Malamig siyang nagsalita, mahal ka nila. Nagulat ako. Pagkatapos, naglabas ulit si Liu Ruyan ng isang bank card. Itinulak ito sa harap ko, at sinabing, kaya gusto kitang kunin bilang home tutor nila. Pwede mo silang turuan ng self-defense, at samahan sila ng mas madalas. Hindi niya mahanap ang tunay nilang ama, pero kahit papaano, makakahanap siya ng taong gusto nila para maging tutor at samahan sila sa paglaki. Itinulak ko pabalik ang bank card. Ms. Liu, hindi ko po matatanggap itong pera. Mahal ko sila at personal ko itong ginagawa. Ayokong mahaluan ito ng pera. Nanahimik ng matagal si Liu Ruyan. Sa huli, nagsalita siya, kung ayaw mo ng pera bilang kabayaran, pwede mong pag-isipan na magbigay ako ng ibang resources para sa iyo. O kaya, personal akong mag-invest sa isang pelikula para sa iyo. Naiintindihan ko rin na si Liu Ruyan ay isang babaeng may matibay na prinsipyo. Kung hindi ako hihingi ng kahit ano sa kanya, baka mahirapan akong makaalis ngayon. Kaya, ibinaling ko ang tingin sa grupo ng mga munting prinsesa na nakasuot ng pink na damit, tapos lumingon kay Liu Ruyan at sinabing, kung talagang gusto ni Liu na magpasalamat, pwede kayong magsuot ng matching outfits, kasama si Xiao Paofu ng mas madalas. Hindi ko alam kung bakit, pero inaasahan kong makita si Liu Ruyan at ang mga prinsesa na nakamatching outfits. Hindi inaasahan ni Liu Ruyan na ganoon ang hihilingin ko. Matching outfits. Sige, pag-iisipan ko ang suhestyon mo. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ko muna si Liu Ruyan at ang kanyang mga anak palabas ng hotel. Tuwang-tuwa akong pinaplano na isama ang mga bata sa set para panoorin akong umarte. Pero pagpasok pa lang namin sa set, isang matinis at nakakairitang boses ng babae ang biglang sumigaw na parang kulog, "Hoy! Ikaw ba si Chenzi?" Ang boses na iyon ay puno ng galit at paninisi na parang gustong durugin ang tao. Kanina pa nakaschedule na ikaw ang unang kukunan sa eksenang iyon. Saan ka nagpunta't nagpalaboy-laboy? Sinadya mo bang pahirapan ako at i-delay ang schedule ng buong production? Ang biglaang tanong na ito, na parang bagyo, ay medyo ikinagulat ko. Ang biglang sumulpot at nagalit ay ang bida ng palabas, si Shen Mingyao. Sikat siyang artista ngayon at may backer, kaya napaka-primadona niya sa set. Kanina, siya mismo ang nag-inarte at ayaw mag-shoot, pero ngayon, sa iba niya ibinubunton ang galit. Ang mga tao sa set ay galit sa kanya pero hindi makapagsalita. Hanggat maaari, iniiwasan nila siya. Kaya lang, sa tingin nila, isa lang akong extra na walang kwenta. Hoy, ikaw! Kinakausap kita. Nakikinig ka ba?
Gusto mo bang ipaban kita? Lalong nagiging matapang si Shen Mingyao habang nagsasalita at nagyabang pa, hindi mo ba alam? Ang financier ko ngayon ay si Young Master Wu. Si Young Master Wu ay may partnership sa Dizon Group. Isang salita ko lang sa kanya, kayang-kaya niyang tanggalin ang isang langgam na tulad mo. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pang inisin ako. Medyo nanlamig ang tingin ko kay Shen Mingyao. Kasama ko sina Liu Ruyan at ang mga bata. Ayokong patulan siya para hindi kami mapunta sa headline. Kaya, medyo nagtimpi ako at sinabing, Yimel Shen, huwag ka munang magalit. Ulitin ko na lang ang eksena ngayon, hindi ko nakukunin ang bayad para dito, okay na ba iyon? Nag-roll ang mata si Shen Mingyao. Hindi lang bayad para dito ang hindi mo kukunin. Kailangan mo ring bayaran ang danyo sa aming lahat para sa emotional distress, pati na rin ang nawala kong oras sa trabaho at nutritional expenses. Pagkatapos, humikab siya at tamad na tumalikod. Sige na, uuwi na muna ako para mag-beauty sleep. Mamaya, papupuntahin ko ang manager ko para kausapin ka. Ganoon lang, umalis si Shen Mingyao na may mayabang na paglakad at sumakay sa kanyang van. Tiningnan ko ang likod niya, hindi maiwasang sumakit ang ulo. Narinig ko na si Shen Mingyao ay malinaw na gustong mangikil sa akin. Matagal ko nang naririnig sa mga kapwa extra na paboritong paraan ni Shen Mingyao ang mang-api ng mga baguhang artista gamit ang ganitong taktika. Ngayon ko lang nasaksihan at totoo nga. Pero hinding-hindi ako magbabayad sa kanya. Habang nag-iisip, lumapit ang manager ni Shen Mingyao, si Zhang Hong. Ang babaeng ito ay mga 40 anyos na, puno ng retoke ang mukha. Nang tingnan niya ako, kumikinang ang kanyang mga mata. Direkta niyang iniabot sa akin ang isang room card at bumulong ang may pahiwatig sa tenga ko. Alam kong bago ka lang sa showbiz, hindi madali. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan. Puntahan mo ako sa kwartong ito mamaya. Alam mo na. Pagkaalis ni Zhang Hong, tiningnan ko ang room card sa kamay ko, muntik na akong mapamura. Gusto niyang gamitin si Shen Mingyao para sa casting coach sa akin. Nakakatawa. Kanina pa nanonood sa gilid si Liu Ruyan at ang kanyang mga anak. Nang makaalis si Zhang Hong, saka sila lumapit. Sa sandaling iyon, ang magandang mukha ni Liu Ruyan ay nababalot ng lamig. Tinitigan niya ako, kailangan mo ba ng tulong? Ayokong makialam si Liu Ruyan sa bagay na ito, kaya umiling ako. Salamat, Junes Liu, pero kaya ko itong ayusin. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas ka, bahagyang kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Ang maputi niyang mukha ay parang nababalot ng makapal na ulap. Ayokong mainis si Liu Ruyan, kaya ngumiti ako at sinabing, hindi po talaga ako nagpapanggap. 3 o 4 na taon na rin ako sa showbiz. Alam ko na kung paano ayusin ang mga ganitong bagay. Walang problemang hindi kayang daanin sa lakas. Pagkarinig nito, si Xiao Putao ay tumingin sa akin na puno ng awa. Pero baka po masaktan ang kamay ni Daddy. Nang marinig ko ito, lumambot ng husto ang puso ko. Medyo naiinggit pa nga ako sa tunay na ama ng mga bata, paano siya nagkaroon ng ganito kasweet at masunuring mga anak. Huwag kang mag-alala, hindi masasaktan ang kamay ni Tito. Kung sakaling sumakit, pupuntahan ko kayo para ipamasahe. Okay, sabi ko habang hinahaplos ang ulo ni Xiao Putao. Pagkatapos naming maghiwalay ni Liu Ruyan at ng kanyang mga anak, dinala ko pa rin ang room card at pinuntahan si Zhang Hong. Pagpasok ko pa lang sa hotel, tinawagan ko agad ang kaibigan kong paparazzi. Pagkatapos, naglagay ako ng recording pen sa bulsa ko. Pagpasok ko sa elevator, isang malaking Lincoln ang lumitaw sa parking lot ng hotel. Tumingala ang 4 na prinsesa kay Liu Ruyan. Medyo nag-aalala si Xiao Paofu, Mommy, magpadala ka na po ng tulong kay Daddy. Kakainin po ng masamang tiyan na iyon si Daddy. Sabi ni Liu Ruyan, kung si Chen si Ian, dapat magtiwala kayo sa kanya. Bumuntong hininga si Xiao yung tao, na parang dismayado. Mommy, ayaw lang po ni Daddy na madamay tayo, kaya ayaw niyang tumulong ka. Nag-aalala po si Daddy sa reputasyon mo. Ang ganyang kabait na lalaki, mahirap nang makahanap kahit magdala ka pa ng ilawan. Kung hindi mo po ililigtas si Daddy at aalagaan, iiyak ka po sa huli. Pinisil ni Liu Ruyan ang kanyang sentido, medyo nainis. Gusto niyo ba talagang tulungan ko siya? Siyempre, sabay-sabay na tumango ang 4 na prinsesa. Nanahimik sandali si Liu Ruyan tapos agad na kinuha ang cellphone at tumawag.
Ang kausap niya, pagkarinig, ay agad na nag-impake at nagmamadaling pumunta doon. Sa hotel suite, si Zhang Hong ay nakasuot ng sexy at kaakit-akit na lace nightgown. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang kanyang mukhang sobra sa retoke ay medyo mukhang multo. Halika, di ka na bata, kinawayan ako ni Zhang Hong, tapos akmang kukuha ng red wine para sa akin. Malinaw kong nakita na nilalagyan ng babae ng tableta ang red wine. Napangisi ako sa isip ko. Si Zhang Hong ang pinakamagaling sa ganitong taktika. Chenzi, 4 na taon ka na sa showbiz, di ba? Lumapit si Zhang Hong dala ang 2 baso ng red wine. Medyo nasusuka ako sa tingin niya. Hindi ko kinuha ang red wine, bagkus ay isinuksok ko ang isang kamay sa bulsa at binuksan ang recording pen. Tungkol sa amin ni Shen Mingyao, ano ang naiisip mo? Hindi nagalit si Zhang Hong, umupo sa tapat ko, ang tingin niya ay halos nakadikit na sa akin. Ipinatong ko ang braso ko at tamad na ngumiti. Si Shen naman ang nag-inarte at sinadyang i-delay ang production. Bakit ako, na isang temporary actor lang, ang mananagot? Tama ka. Nag-inarte nga si Mingyao namin. Pero may karapatan siya ngayon. Nasa likod niya si Young Master Wu. At si Young Master Wu, nasa likod niya ang pamilya Liu. Ngumisi ako. So, ang ibig sabihin ni Ate Zhang Hong, kailangan ko lang tanggapin tong problema at bayaran si Shen para sa emotional distress. Hindi na nagtago si Zhang Hong. Pwede namang hindi ka magbayad. Pero kailangan mo akong pagsilbihan ng maayos ngayong gabi. At dapat, lagi kang available kapag tinawag kita. Alam mo namang sikat kami ni Mingyao ngayon. Kapag naging lalaki kita, magiging maganda ang buhay mo. Samantala, sa labas ng pinto ng hotel suite, si Xiao Paofu ay hindi na mapakali. Ang dahilan, walang iba kundi ang monitoring robot na inilagay ni Xiao Ying Tao sa kwarto ni Zhang Hong, na nagpakita sa kanila ng eksenang tinatakot ako ni Zhang Hong. Mommy! Naglakas loob siyang apihin ang lalaki mo. Papayag ka ba sa ganito? Galit na sabi ni Xiao Tangyuan, at itinaas pa ang manggas ng damit, na parang handang-handa nang pumasok sa kwarto para manakit. At si Zhao Yuanfei nakararating lang, nang makita ang galit ng munting demonitang anak ng babaeng demonyo sa harap niya, hindi niya maiwasang magtaka. Maingat siyang nagtanong kay Liu Ruyan, Jimeth Liu, sino po ba itong taong poprotektahan niyo ngayon? Hindi kaya isang mayamang tagapagmana? Hindi masyadong nagpaliwanag si Liu Ruyan, nakatitig lang ng matalim sa numero ng kwarto ni Zhang Hong, ang mga mata niya ay sobrang lamig. Malamig siyang sumagot, isang 18th-tier male actor sa showbiz. Halos malaglag ang panga ni Zhao Yuanfei. Hindi nga. Seryoso. Hindi pumili ang ASLU nila ng lalaking may pamilya at background, sa halip, isang 18th-tier male actor ang pinili. Sa kabilang banda, direkta kong tinanggihan si Zhang Hong. Ate Zhang Hong, kahit wala akong masyadong koneksyon sa showbiz, lalaki ako. Hindi pa ako bumababa sa puntong kailangan kong isuko ang sarili ko. Nagalit si Zhang Hong at ngumisi ng malamig. Ayaw mong makuha sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan, no? Sige, maghintay ka na lang sa katapusan mo. Pagkasabi nito, kinuha na niya ang cellphone para tumawag ng tao. Pero bago pa man niya madial ang numero, biglang sinipa ng malakas ang pinto ng hotel. Nang marinig ang ingay, sobrang sama ng tingin ni Zhang Hong. Inis siyang nagmura, sino ba tong walang mata na sumira sa magandang gabi ko? Pagkasabi nito, pumasok si Liu Ruyan kasama ang 4 na prinsesa at si Zhao Yuanfei. Nang makita ang mukha ni Liu Ruyan, nanlaki ang mga mata ni Zhang Hong na parang sa baka, at halos malaglag na ang panga niya. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Liu Ruyan? Natigilan si Zhang Hong, hindi makagalaw, halos hindi makabawi sa gulat. Si Zhao Yuanfei naman ay unang tumingin sa akin. Maigi niya akong sinuri mula ulo hanggang paa. Nang makita ang perpekto kong mukha na parang inukit, napuno ng pagkamangha at inggit ang puso niya. Grabe, ang galing talagang pumili ng lalaki ni Liu. Maya-maya, nakabawi na rin sa gulat si Zhang Hong. Agad siyang lumapit, puno ng peking ngiti ang mukha. Naku, Liu. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Baka naman may nagustuhan kayong lalaki sa showbiz namin. Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang pambobola, nakita niyang dumiretso si Liu Ruyan kasama ang 4 na prinsesa papunta sa akin.
Xiao Paofu, Daddy, nandito kami ni Mommy para sa inyo. Xiao Putao, Daddy, huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa masamang babae. Xiao Ying Tao, sino mang mang-api kay Daddy, naghahanap ng kamatayan. Xiao Tangyuan, paalisin na lang kaya natin sila sa showbiz. Ang apat na prinsesa ay mukhang malambing at cute, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig nila ay nakakakilabot. Sanay si Zhang Hong na mang-api, pero ngayon lang siya nakakita ng ganito katapang. Medyo nagbago ang kulay ng mukha niya. Ako naman, tiningnan ko ang oras, bahagyang kumunot ang noo. Mga mahal ko, dapat tulog na kayo ngayon. Bakit hindi pa kayo umuuwi? Yumakap sa akin si Xiao Paofu, nakangiti. Siyempre, hinihintay ka namin, Daddy. Dapat sabay-sabay tayong umuwi at matulog, isang pamilya tayo. Lumingon ako kay Liu Ruyan sa tabi. Nakita kong malamig ang kanyang mukha habang tumatango sa akin. Malinaw ang ibig sabihin, nandito siya para suportahan ako. Siyempre, hindi ako nag-inarte. Tumayo ako ng maayos at tiningnan si Liu Ruyan. Sabi ni Ate Zhang Hong, sinira ko raw ang shooting schedule ni Shen Mingyao. Kung ayaw kong magbayad, kailangan ko raw siyang paglingkuran at sumama sa kanya. Nang marinig ito ni Zhang Hong, nanlambot ang mga tuhod niya. Bigla siyang napaluhod. Si Liu Ruyan naman, parang hindi nakikita ang takot niya. Malamig ang kanyang mga labi at matalim ang tingin habang tinititigan siya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, bawat salita ay parang yelo, may utang siya kay Shen Mingyao. Gusto mo siyang imaintain? Sinampal ni Zhang Hong ang sarili. Kahit bigyan pa siya ng 100 tapang ngayon, hindi niya gagalawin ang tao ni Liu Ruyan. Sino si Liu Ruyan? Isang brutal na babaeng demonyo. Kung talagang gagalawin niya sila ni Shen Mingyao, dito na magtatapos ang buhay niya. Lalong nagsisisi si Zhang Hong habang nag-iisip at sinampal ulit ang sarili. Maayos siyang nagsalita kay Liu Ruyan, Jimmy Liu, pakinggan niyo po ako. Nagbibiro lang po ako kay Z. Pinaglalaruan ko lang po siya. Kayo na po ang bahalang umintindi, huwag niyo na po akong patulan, pwede po ba? Malamig na sinabi ni Liu Ruyan, mag-post ka sa Weibo ngayon, linawin mo. Ipaliwanag mo kay Shen Mingyao na kasalanan niya ang pagka-delay ng production dahil sa kaartehan niya. At formal kang humingi ng tawad kay Chen Xi. Nag-isip-isip si Zhang Hong at biglang ayaw pumayag. Kung gagawin mo yan, masisira ang career ni Shen Mingyao namin. Malamig akong umisi. Sa ugali ni Shen Mingyao, hindi rin naman siya karapat-dapat magkaroon ng career, di ba? Habang nagsasalita si Zhang Hong, nagpupunas siya ng luha, at may halong pananakot na sinabi, sa showbiz, maliit lang ang mundo. Bakit mo naman kami ididiin ng ganito? Kung talagang gusto mong mamatay si Shen Mingyao namin, hindi ka rin makakaligtas. Masyadong halata ang pananakot. Nagalit na si Xiao Paofu. Si Liu Ruyan naman ay mas kalmado kaysa sa mga anak niya. Hindi na siya nagsalita pa. Lumingon siya kay Zhao Yuanfei sa likod niya at sinabing, sabihan mo sila. Bukas ng umaga, gusto kong mawala na si Shen Mingyao sa showbiz ng tuluyan. Nang marinig ito, lalong nanlambot ang mga tuhod ni Zhang Hong at lalong namutla. Nanginginig siyang nagsalita, Jimmy Liu, baka naman pwedeng patawarin niyo muna si Shen Mingyao namin, alang-alang kay Young Master Wu. May partnership si Young Master Wu sa Dizon Group. Kahit hindi para sa amin, para na lang sa koneksyon namin. Inaasahan niyang makukumbinsi niya si Liu Ruyan na palampasin sila. Gayunpaman parang naalala ni Liu Ruyan. Lumingon ulit siya kay Zhao Yuanfei at sinabing, itigil agad ang partnership natin sa pamilya Wu. Sabihin mo sa kanila, kung pipiliin nilang protektahan si Shen Mingyao, hindi na rin kailangang umiral pa ng pamilya Wu nila. Nang marinig ito, halos himatayin na sa takot si Zhang Hong. Sobrang nakakatakot. Ang numero 1 babaeng demonyo ng lungsod, talagang sulit ang reputasyon. Si Zhao Yuanfei ang naiwan para ayusin ang problema kay Zhang Hong. Ako naman, umalis kasama ang 4 na prinsesa at si Liu Ruyan. Matapos mapakalma ni Liu Ruyan ang 4 na daddy's girls, nagdesisyon siyang personal akong ihatid pa uwi kasama ang mga bodyguard. Kahit na ito ay isang luma, sira-sira, at maliit na lugar para sa mga mayayaman, para sa akin, may kakaiba itong init. Gayunpaman, ang mga kalye sa gabi ay sobrang tahimik, walang kahit isang ilaw sa poste. Hindi masyadong malinaw ang paningin.
Naglalakad kami ng magkatabi walang imikan. Bigla, isang bisikleta ang sumulpot mula sa dilim. Sobrang bilis ng takbo nito, muntik nang mabangga si Liu Ruyan. Sa bingit ng panganib, mabilis kong inilahad ang kamay ko at hinawakan ang kanyang baywang at hinila siya papalapit sa akin. Sa isang iglap, isang bahagyang halimuyak ang sumingaw, ang kakaibang amoy ni Liu Ruyan. Medyo natulala ako, parang pamilyar ang pakiramdam na ito. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko at nakipagtitigan sa kanyang mga matang kasing linaw ng tubig. Sa ganitong kadilim na ilaw, nagbigay si Liu Ruyan ng hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam. Kasabay nito, nagulat din si Liu Ruyan nang mapansin na hindi siya tumututol sa yakap ko. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay mahirap paniwalaan kahit para sa kanya. Pero hindi niya talaga maipaliwanag. Sa sandaling iyon, naging kakaiba ang atmosfera sa pagitan naming dalawa. Nakatutok ang tingin ni Liu Ruyan sa akin, may damdaming hindi matukoy. Sa totoo lang, hindi alam ng pamilya Liu na ayaw niyang mag-asawa, hindi lang dahil ayaw niya sa mga mayamang tagapagmana, kundi dahil din sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi niya matanggap ang paghipo ng ibang lalaki. Pero ako, iba. Hindi lang sa hindi niya ako kinaiinisan, kundi pakiramdam pa niya ay pamilyar ang paghipo ko. Halos sa isang iglap, nagkaroon ng desisyon si Liu Ruyan. Nang mawala ang bisikleta, saka lang ako natauhan. Nahihiya kong inalalayan si Liu Ruyan na tumayo ng maayos at agad na humingi ng paumanhin. Ernest Liu, pasensya na po. Gusto ko lang po kayong protektahan, hindi ko po intensyong pagsamantalahan kayo. Walang emosyon si Liu Ruyan at sinabi lang, okay lang. Nahiya akong ngumiti at matagal na hindi alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya, huminto ako sa paglakad. Tumingala ako sa direksyon ng inuupahan kong apartment. Ernest Liu, malapit na po ang apartment ko. Luma, sira-sira at maliit lang po. Walang laman ang bahay, kaya hindi ko na po kayo papapasukin. Nanahimik ng ilang segundo si Liu Ruyan, tapos biglang sinabi, Chenzi, pwede ka namang lumipat ng tirahan. Nahihiya akong napakamot sa ulo. Gusto ko rin po sanang lumipat. Kaso wala po akong masyadong kita ngayon at ang mahal po ng upa sa labas. Napansin din ni Liu Ruyan ang bahid ng lungkot sa mga mata ko. Pagkatapos, sinabi niya, pwede kang tumira sa bahay ko. Nang marinig ko ang sinabi ni Liu Ruyan, muntik na akong mabulunan sa sarili kong laway. Pagkatapos, tumingala ako kay Liu Ruyan. Hindi po, Inas Liu. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng imbitasyong yan? Aminado akong hindi ako isang matinong lalaki, pero hindi ko pwedeng gawin yun, masisira ang reputasyon ni Liu Ruyan. Pero sino ang mag-aakala, ang sumunod na sinabi ni Liu Ruyan sa akin ay alam ko. Sa tingin ko, pwede kang tumira sa bahay ko. Magpakasal tayo. Pagkarinig nito, natulala ako. Tama ba ang narinig ko? Si Liu Ruyan, gusto akong pakasalan ngayon? Ang isang lalaking tulad ko, kapag pumunta sa matchmaking market, laging tinatanggihan.